Itong Cuevas ay shooter. Okay? Nagbabaril daw ito siya, yung sport lang na bang bang bang. Then, ito daw talaga ay malapit dito sa Marcos family na ito. At ito ang wow trending. Dating boyfriend ng isang sikat na social media influencer na si Zainab Harake ay planong paiimbestigahan sa Senado matapos lumabas ang pangalan nito sa isang transaksyon ng pinagbabawal na pulburon. Ayon pa sa isang empleyado ng Bureau of Customs na sumulat sa PIDEA at Senado, may isang barko ngayon na nasa pier na merong laman ng mahigit na 1 toneladang siyab-siyab na naghihintay ng clearance sa customs. 2 linggo na daw ang nakalipas. Ang shipment daw na ito ay galing sa bansang Myanmar or sa Malaysia. Base sa sulat na ang mga container daw na galing sa mga bansang ito ay kailangang i-check ng mabuti. At eto pa, merong 2 individuals na tinutulungan ang isang grupo ng Chinese drug lords para linisin ang papeles ng shipment na ito. At lumabas na ang isang individual ay malapit na kaibigan ni Ferdinand Marcos Jr. Ito ay si Mr. Julian Cuevas Perez. Picture na ito ni PBBM ay makikita na kasama niya sa palasyo si Julian Cuevas Perez. Base sa lumabas na balita na itong si Mr. Perez ay ex-boyfriend ni Zainab Harake at dahil nga magaling daw itong bumaril ay kinuha daw ito ni Presidente Bongbong Marcos bilang PSG. Ang shipment na ginawan nila ng paraan para makalusot sa Bureau of Customs ay idideklara daw itong abandon kapag walang mag-claim. At pagkatapos ay dito na mangyayari ang magic dahil kapag naipasa na daw ito ng mga taga Bureau of Customs sa mga taga-inspeksyon, ang mga tauhan daw dito ay kasabwat ang mga sindikato. Oh my God! Sasadyain daw nila itong hindi kukunin sa pier pa lang para mas madaling makalusot ang mga siyab-siyab. Ayon pa nga kay Kaper si Lapid dati sa kanyang vlog na ang administrasyong Marcos daw ay napapalibutan ng mga sindikato. Kaya komento pa ng mga netizen, anong nangyayari sa Pilipinas, durug na sa katiwalian ng bangag sa admin. Grabe, kaliwat ka ng korupsyon, parang easy na lang sa kanila ang ganitong gawain. Kawawang Pilipinas, pinamumugaran na ng mga masasamang tao. Sana makarma yung mga taong gumawa ng kabalastugan sa kapwa Pinoy. Halos lahat natapalan na kaya tahimik ang lahat na wala ng prinsipyo, paninindigan. Ang mga kilalang tao sa gobyerno pag pera ang usapan, kawawang Pilipinas, bagong Pilipinas. Walang magsasalita kasi lahat busog sa pera. Akalain mo naman trilyon ang budget. Wala na silang pakialam, madam. Mahalaga sa kanila yung pwesto. Binigay sa kanila lahat, tahimik ngayon. Kasama na ang media, lahat tahimik. Mga kababayan, sabi sa sulat, Dear Customs, PIDEA and Senate, I am writing to inform you of a container ship currently in the port holding over 1,000 kilograms. Okay? Mahigit 1,000 kilo ng illegal na asin. Okay? Na tinitira ng mga mahilig magtira ng bato. Diba? Asin, bato. You know that, right? Ang sabi dito, which has been awaiting customs clearance for the past 2 weeks. Okay? So, yung kargamento na ito, itong shipment na ito, may nilalamang 1,000 mahigit na illegal na asin at nakatenga lang doon. Ang sabi sa sulat, it is imperative that all containers due for clearance are thoroughly inspected for illegal na asin, okay? Or bato, including the use of customs and PIDEA dogs. The shipment in questions is believed to be sent by the same parties responsible for the illegal na asin found floating in the sea. Remember yung palutang-lutang na illegal? Oh, related ito, konektado daw ito. Sabi dito sa sulat, the container is likely sent from Myanmar or most probably Malaysia.
containers from these countries need to be meticulously checked. Okay? There are two. Ito, listen to this. There are two individuals involved in assisting Chinese drug lords in clearing these shipments. So, ibig sabihin ay Chinese na asin lord ang involved dito. Sabi sa sulat, who have been aiding the clearance of illegal na asin container for the past 6 months. Okay? Sabi dito, list the names. Oh, by the way, ito pala yung picture ng Shab-Shab. Ayan o. Ito po ay may attachment. 3 attachment, pictures ng dalawang involved according to the letter. Pero ipakita muna natin itong ano na to. Alright? Wala. Okay? Pakita muna natin ito mga kababayan. So nakita nyo yan? Ayan yung illegal na asin na nakita nila sa container van, sa container van na nakatengge lang waiting for clearing. May plano kasi sila dyan. Kasi later on, mamaya, pag-usapan natin yung abandonment. I-abandon ko mamaya. Pero tapusin muna natin. Sabi dito, there are 2 individuals na involved na nag-a-assiste o tumutulong sa Chinese asin lords dito para tong shipment na to, para ma-clear. Alright? Ngayon, ma-clear yung clearance para makalusot nga. Okay? List the names of any known details of the individuals. So, yung pangalan nila, ito. Kaya nga dapat imbestigahan ito kasi nakalagay yung pangalan nila. Ang pangalan na nakasulat dito, based on this letter na sinend sa atin, mga kababayan, baka kilala nyo to, ay certain Julian Cuevas Perez. Actually, hindi ko alam kung ito ba itong Julian Cuevas Perez na ito yung nakikita ko may mga kasamang artista at may mga pictures actually na bago ko nag-vlog, kinumpile ko na yung mga litrato nito. But we have to make sure na yung nakapangalan dito ay siya yun. Alright? So ngayon mga kababayan, meron din picture na Julian Cuevas Perez na nandoon, hindi ko lang alam kung ano ang mission niya, kasama niya si Bangag Jr. Okay? Sabi ni Trollbuster, Romeo Alam Rosales, codename RR. Naku, mukhang may alam si Palanggang Trollbuster talaga. So ngayon, eto. Sino daw, hindi sino daw. According to this letter, si Julian Cuevas Perez ay close friend ni Ferdinand Alexander Araneta Marcos. Okay? Iyon. So actually may nakalagay na attachment dito but later na lang natin ipapakita. Kasi nga, the reason why sinasabi natin sa taong bayan, kasi nga na-receive na ito ng mga senador. Na-receive na rin ng Office of the Bangag President. Na-receive na ng Ombudsman, ng PDEA. Pero tahimik silang lahat. Kaya binigay sa atin dahil according to our source, dahil daw kaibigan ng mga Marcos, ng mga Bangag, itong isang nasasangkot dito. Okay? Itong Cuevas Perez. Okay? Based on this letter. Ngayon, mga kababayan, sino pa? Itong si Crisanto B. Brescia. Siya ay administrative officer ng Port of Manila. So, ibig sabihin, itong si Brescia, itong Crisanto Brescia, na-research ko na rin siya, ay konektado pa rin siya. Nandiyan dyan sa Bureau of Customs. Sabi dito, both of these individuals have been receiving bribes in the past 6 months to help get pulboronic, okay? To help get the pinagbabawal na asin at yung pulboron pa into the country. A simple investigation as to their financials and their lifestyle for the past 6 months will show heavy money, savings, and spending. So, ipinakikiusap ng whistleblower, ng informer na imbestigahan yung lifestyle ng mga nabanggit na, na kaibigan ni Marcos, ni Marcos Jr. at ni Sandro, kasi nga, according to my source, na talagang ang padrino daw nitong dalawang ito, based on the information na natanggap natin, ay ginagamit daw nila yung pangalan ni Sandro at yung mga, connection. So, may nakakilala ba dito sa mga nabanggit nitong individual?
So now, alright, sabi dito, photo attached is, yun nga, pinakita ko sa kanya, sa inyo, from last month's shipment, which can be verified by matching the color of this particular illegal na asin and the illegal na asin caught by PNP in Manila in previous month. Alright? So again, ito po ay legal, ito po ay nakarating na, ayan, nakarating na ito sa gobyerno. Pero bakit tahimik? Bakit ayaw impaimbestigahan para maklear kung yung bang mga nabanggit na mga tarpulano ay totoo na sila ay what? Sila ay sangkot o sila ba talaga ay nagtatanggap ng bribe? Kasi mga kababayan, hanggang ngayon, anong petsa na? 'Di ba? August 14 and it's 10 days na, although they have 15 days, 'di ba? 15 days to answer. Pero kaya binibigay sa atin tong information na 'yon para imbestigahan itong dalawang ito na nabanggit na mga pangalan na nandiyan yung isa sa Bureau of Customs, si Brescio, at itong si Cuevas. Ngayon napag-alaman natin based sa ating pagsasaliksik mga kababayan, according to yung sa internet information, itong Cuevas ay shooter. Okay? Nagbabaril daw ito siya, yung sport lang na bang bang bang. Then ito daw talaga ay malapit dito sa Marcos family na ito at kay yun nga sa mga Bangag family. Kaya nga ang sabi dito ng information, kaya ba nila ayaw aksyonan kasi wala silang balls kasi nga kaibigan ni Bangag Jr., kaibigan ni Sandro. Kaya nga nakakalungkot dahil nakasisi naman yung lahat ng miyembro ng committee kung saan dapat, yung Committee on Drugs, na kung saan dapat ay tinatalakay nila o sinasaliksik nila ito yung dapat tinututukan nila, i-lifestyle check nila, pero tikom ang bibig ng mga Jotang Genemes. Alright? Tikom ang kanilang bibig, mga kababayan. Ngayon, mga palangga, so, patuloy, okay, ni-reappoint ni Bangag yung mga sangkot. Kasi napag-alaman natin, itong dalawang taong ito ay nagkakaroon sila ng awayan sa loob. Itong Cuevas at saka Brescio, yung binanggit kanina ni Trollbuster, naku, mukhang may alam ito, at itong si Aaron Newcomb na kung saan pinangalanan din ng Congress na pinapatawag siya dun sa sinopina, kaso lang hinarang ni Bangag Jr., kasama din itong pangalan na ito. Pero yung certain Rosales, itong Alan Rosales na binanggit mo dyan kanina palangga, ito ay empleyado din ito, empleyado ng Bureau of Customs. Okay? Si Cuevas daw, ito ay hindi siya empleyado ng Customs. So, siya ay kaibigan ni Sandro at ng mga Marcos. Si Brescio at si Cuevas, si Brescio is employed, pero ito daw dalawa ay partner in crime according to, partner dito sa mga ganitong transaction according to our informant. Then, itong Rosales at saka Newcomb, okay? Ito din daw ay magka-partner sa kanilang mga transaksyones. So, nagkaroon pala ng inggitan o pag-aaway sa loob dahil dito sa mga shipment na ito. So, Cuevas Brescio versus Rosales Newcomb, pero iisa din ang boss nila. Okay? Ang boss nila si Venier Baquira na nira-appoint ni Bangag Jr. na pinangalanan ni Ping Lacson, Senator Ping Lacson, na ito ay bagman at tumatanggap ng tara. Kaya nga nakakalungkot mga kababayan, kasi itong Baquira na ito, mga tao din daw niya itong lahat ng itong apat na ito, based sa info na nakuha natin, kaya nga dapat talaga imbestigahan ito ng dapat imbestigahan o huliin na kaagad, di ba? Kasi nandiyan pa ang shipment na yun nakatenga. Okay? Nag-aantay pa sila ng what? May gagawin silang kukunin nila yan mamaya. So, pero gusto ko lang i-emphasize sa inyo, mga kababayan, na win-win dito si Baquiran. Kung itong mga taong ito, kung ito ay totoo, let's say na-imbestigahan natin, itong apat na ito ay mga tao niya, nag-aaway-away dahil yung isa gusto makalamang sa mga shipment, tapos ay yung dalawa, din yung dalawa, ganun. Si Baquiran, maganda yung laro niya.
kung kahit maggugurguran itong apat na ito, win-win pa rin siya kasi mag-i-endorse pa, ay mag-i-intriga pa, intrega. Iba pala yung intriga. Mag-i-intriga man, gayatay. So mag-i-intriga. Tapos nga bells ko. So mag-i-intriga pa rin ng whatever kung ano yung mga napag-usapan nilang presyo. Yun ang nakuha natin, mga kababayan. Tapos ito daw, itong Cuevas na ito ay talagang, actually based na nakuha kong mga pagsasaliksik, ito ay inaanak ni Noynoy. So kung titignan natin, kung ito ay may katotohanan, kasi binasa lang naman natin yung letter na ito, na may hawak na nga ang Congress, ang Office of the Bangag President, the Ombudsman, kung ito ay may katotohanan lahat ito, tapos ito, kung ito ay inaanak ni Noynoy at pamangkin ba or apo ito ng certain Justice Cuevas, ha? So, kaya dapat paimbestigahan talaga para masusog itong mga taong ito kung talagang may kinalaman sila dito. Dahil sila ay sinulat ng concerned citizen. I believe itong sumulat nito, taga Bureau of Customs din, hindi makaporma, hindi makagalaw doon dahil pinamumunuan ng mga smugglers katulad ni Bienvenido Rubio at ni Bakira na yan naman ay pinangalanan mismo doon sa noong 2017, di ba? Doon sa privilege 2017, 2019 ni Ping Lacson. Pero tignan mo ha, si Rubio, in-appoint. Kaya sabi ko sa inyo, hindi lang mga bangag ang i-appoint ni Marcos Jr. Pating dating may bahid ng pangawat. Kasi ang gusto nila ay magaling magnakaw para bigay ng ibigay sa ang party nila. Ang iparty ni Lisa at ni Bangag. Kaya nakakalungkot ang buhay ninyo dyan sa Pilipinas na nabubudol kayo. Okay? So napag-alaman natin mga kababayan, okay, itong mga involved na ito ay talagang may mga connect sa mga like justice. Imagine inaanak daw ito ni Noynoy at ni Ochoa. At alam naman ninyo na si Ochoa nandyan lang si dating Executive Ochoa, okay? Nandyan lang sa kipay ni Lisa nakadikit. Okay? Nandyan lang lagi at nakita nyo naman si Ochoa ay isa siyang, based dun sa testimonya ni Agent Morales, si Ochoa ay pumigil ng pag-raid kay Bangag Jr. nung time nung siya ay bangag na bangag nung March 10 based on the confidential informant. So nakita nyo yung pagkakonek-konek. So no wonder, wala na talagang pag-asa ang Pilipinas hanggat pinapayagan ninyo na ang namumuno sa inyo ay mga bangag. So can you believe that, mga kababayan, August 4, okay? August 4 ito, pinadala, August 5 actually. August 5 pinadala itong letter na ito sa mga kinauukulan na dapat ay bigyan nila ng aksyon. Lahat, senador, di ba? Kasi mga palangga, napag-alaman natin na mayroon palang rulings o may batas pala na kapag ang isang shipment, okay, ay inabandona ng certain number of days. Okay? Ang gagawin pala niyan, ipapasa ng, ang gagawin ng customs, i-declare niya ng abandoned shipment. Diba? So once na na-declare nila ng inabandon na yan, mga kababayan, within certain days, so ano ang mangyayari? Ang gagawin nila, ita-transfer nila yan daw sa container yard kung saan nandoon yung mga abandoned shipments. Okay? So, ang gagawin yan, mga palangga, kaya nila ita-transfer yan para what? Para i-examine na ang mga examiners, yun yung mga nagsisniff ng, yung mga aso, di ba? Yung mga canine dogs, yun. Ipapacheck nila yung mga shipment na yun. So, ngayon, bago pa, mga kababayan, napag-alaman natin, bago pa i-examine ng mga examiners at siya mga sniffing dogs or canine, ang gagawin ng mga tiwali, which is ayon sa ating source, kasabwat din ang Bureau of Customs Head at lahat ng mga tiwali, so nanakawin nila sa gabi yung pulburon man yan or illegal na asin. Nakita ninyo? Kaya strategy ito, kaya ito'y sumulat dito nga, hindi sa akin, you know? Sinulat nila yung, mga kinauukulan na eto, na-imbestigahan nila kasi eto yung
kalakaran. Kunwari, i-declare nila ng abandon, mga palangga. Pero sa totoo lang, ang mga nakalagay palang mga consignee dyan ay mga bogus. Sinasadya nila talaga yon para walang mahabol, para walang malinis, ay walang mahabol, walang matrace kung sino yung mga consignee na yon. Pero strategy pala talaga dahil mismo ang nag-a-advise sa kanila to do that ay ang Bureau of Customs at ang mga tiwali. No wonder Rubio is pinangalanan na kawatan. Bakiran, pinangalanan na bagman, no? Less than the former Senator Ping Lacson. Ayan, documented lahat yan. Yung mga binabanggit natin mga pangalan dito, di ba? Bakiran, lahat, maliban dito bago itong mga binanggit natin, ay they're really involved in smuggling, not only in illegal na asin o bato, kundi sa mga sibuyas at iba pang mga kargamentos. So, ang ginagawa nila, talagang sinasadya na lang i-abandon ito palangga para dadalhin nga daw dun sa yard na yon. So, paggabi, nanakawin nila. Kung sino yung magnanakaw, hindi sila pa rin. So, pag dinakaw nila, syempre, nanakaw na dahil itatransport na nila, ililipat nila sa ibang sasakyan, di ba? Malay mo, yung sasakyan palang nahuli doon sa Alitagtag. You know, pwede yun, di ba? Na hanggang ngayon, wala pa rin naman nangyayari doon. Pinotrektahan pa. So, pwedeng ganun. So, tatanggalin nila yung mga illegal na pulboronic or asin na transport nila. So, the next day, ready na sila. Oh, sige, mga examiner, examinin nyo na yan. Dali na yung mga asong taga-singot. Sila na lang yung nilapa ng mga aso dyan, di ba? But ganun pa man, so clear na. Wala na yung good items. Okay? Wala na yung illegal na good items. Kasi yung natitira na lang yun kung ano yung dineclare talaga. Let's say kung ang dineclare doon is mga used clothing or something. Pero yung gitna na 1,000 kilograms or more ay kinuha na from the backyard. Okay? From the abandoned backyard. So ngayon, nakikita niyo mga palangga, ang mga kawatan, talagang yan ang kanilang ginagawa dyan sa customs. Kasi once daw na madala na yung mga shipment na yan, dito sa backyard na yan, o abandoned backyard, absuelto na siya dun sa customs zone na tinatawag. Di ba? Madali na lang talaga nila dudukutin. Kaya madali din ang pagtatransfer nila sa kanilang mga warehouse somewhere. Pwede, ang iba daw nilang warehouse ay sa Bulacan. Okay? So from that abandoned yard, talagang malaya na silang nanakawin, tinitira nila sa gabi. At what do you expect, mga kababayan? Magkakasabwat sila. See? Nakita nyo kung ano yung laro na mga yan? So pag in-examine nila yan, mga palangga, so i-inventaryo ng mga taga-customs. Yung iba siguro matitino, hindi sa walang kamalay-balay. Alam nila pero wala silang magawa. So inventaryo yung abandoned shipment. 3 tsinelas. Kunyari, isang kahon na gatas. Mga ganon. So clear na, when I say clear, wala na yung illegal na pulboronic. Diba? Ang galing. So kung ano na lang yung dineclare talaga, nandoon yun, intact yun. Pero yung undeclared na pulburon or illegal na asin ay what? Wala na. So, diba? So ngayon, babayaran na lang kung ano yung, babayaran na lang ng magki-claim, whatever amount yung taxes. Diba? Barya lang yun, yung taxes na yun. Kasi nakuha na yung juice. Na-extract na yung illegal na epektus. So, ang tumitira daw dyan, mga kababayan, when I say tumitira, ang kumakana, ano ang Department ng Customs? Auction and Cargo Disposal Division. Sila ang kinasasabwat ng Bureau of Customs Head at lahat ng mga tiwali, itong Auction and Cargo Disposal Division. Pero alam na nila yan kasi tinimbrehan na sila ng head. Okay, ha? Auction and Cargo Disposal Division, o Juan Pedro. Okay, ha? Itong gabing ito, kukunin na transport na natin yan. Para bukas, pag kinlear na yan, okay, ng mga examiner at mga canine dogs, wala na siyang maaamoy kasi tinakas na nila nung gabi pa lang. So, definitely, magkakasabwat sila. Meaning, ang pulburon na transport na. So, kung ano na lang yung mga items na talagang dineclare, sabi ko nga kanina, tsinelas, gatas, o kung ano pa man, electronics, whatsoever, so wala na. Clear na. Wala nang maamoy yung aso kasi
Wala na eh, natakas na. Nakita nyo kung gaano, mga kababayan, kung gaano kalupit ang pinagdadaanan ng ating mga palangga. Nakita ninyo, kayo mga palangga, kayong mga kababayan, nakikita ninyo kung gaano kayo babuyin, gaano kayo pahirapan nitong gobyernong ito. Okay? Kaya dapat talaga ito ay, ang sulat na ito ay mag-open sila ng investigation, okay? Para imbitahan itong dalawang panibagong taong mga nakasulat dito, kung sila ba ay involved dito sa pagbabayad sa kanila ng bribe ng mga Chinese lords or illegal na asin. Okay? Child, you know what I mean. So mga walang konsensya itong mga walang hiyang ito. Nakita nyo kung gaano kahirap ang bayan ninyo. At ang inuugnay dito, mga kamag-anak ay mga kakilala ng First Bangag family. Gulf Steward, thank you. Okay. Gulf Steward, harang po ma'am. Ano harang? Ano? Nagkamali ba ako? Okay. Now what? Scripted investigation, sabi ni Mario Antonio. Kaya lakas ang loob ng mga sindikato dahil may protector, sabi ni Efren. Kaya nga harangness. Okay. Well, sana dumami ang lahi nila, sabi ni Turquoise Blue. So again, kaya natin pinapasa to sa inyo, ini-inform ko kayo. Sabi ko nga, ang alindog ko na nakataya dito. Tangay na binabangga natin mga bangag, mga pulburon lord, asin lord, lahat na ng masasamang elemento ay kinabangga natin. Sa ngalan ng katotohanan, pinapaintindi ko sa inyo na ito po ay meron ng kopya, itong tinatawag ninyong mga legistrators. Senator Bato, Senator Bongo, Robin Padilla, kayong tatlo. Okay? Kailangan yung magsalita dito kasi kayo dapat ang kakampi dyan ng bayan dahil yung iba, wala ka nang i-expect dito sa iba. Sa ibang mga senador, kasi mukhang nasungal nga lang tatong mga ito. Si Escudero. So, si Estrada, nabanggit ko na naman to lahat. So, ano ang punto de vista ni sender ng letter na ito at ni Maharlika? Na mga kababayan, lingid sa inyong kaalaman. Nandito na ang report. Nandyan na, sinalampak na sa kanila. Nasa ombudsman, nasa office of the Bangag President. Wala pa ring aksyon. You military, you policemen, di ba? Kayo lahat, di ba? Numpa kayo sa ngalan ng bayan. Ito ang mga taong sinisilbihan ninyo. Walang ginagawa. Kailangan imbestigahan ito, mga nabanggit itong mga taong ito para din ma-clear nila yung sarili nila kung sila ba talaga ay walang kinalaman kasi sinulat yung kanilang pangalan dito. At based sa aking pananaliksik, itong mga taong to, totoo na may pumunta sa Malacanang, may mga litrato kasama si yung Bangag president. At sabi nga dito sa letter na to, ano bang kinalaman ko dito? Hindi ko nga kilala to mga taong ito. Binigyan lang ako ng letter para i-inform kayo na wala pong ginagawa yung inyong mga mambubutas ng batas o mga legistrators. How